Lord, I ask this honor, thanksgiving, power, and glory belongs to Jesus. Church Lord, palapagan natin din ang Diyos. May gabi sa tuwing ng Diyos, o may gabi sa tago sa kanato. Salamat sa tuwing ng Diyos na itagaan sa paligid na magadayin ng kasing pag-iman. Salamat sa tuwing ng Diyos. Kung isipro na ito itong nagkasingkas sa mga pagdayin, pag-isimpa pag-iman, salamat sa tuwing ng Diyos. Pagsulit maganda. Dalay mo yung mga ng mga Diyos sa paraan, tag-yes ang pinabi, buat sila ng pagsulitan. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Propeta, Diyos ng Israel, Diyos ng Sakaga, sa aming church, hallelujah. May gabi, aming pinamamahal, amahan sa Panginoon, salamat o Diyos, sa lahigan sa kinabihi, kanibga, sa ulo, magpangilin sa Sabat o Diyos, hinap o Diyos na hallelujah, ikaw na sa mataliwala o ako ang mapapagkadlang ko sa kaway na nasa mataliwala o Diyos o ikan sa pagsugot o Diyos, ulit kami, kaya kami, punama po kami sa Jacob sa isang pas Bible study pada dalam sebuah kali bisa bahasa mga brothers mga kailangan doon sa closing prayer sa mga panibahan ka balik kami Diyos sa Liya magbubay kami sa mga presensya Diyos kami sa mga Espiritu wala kami may magmula ikaw Diyos sa Liya magpapahin ka sa mga sakit-baltiran masulat sa mga problema sa sakit-baltiran Diyos sa Liya hallelujah magkakanan ka ang iampun isa rin ko sa mata lamang malawat sa mga Panginoon Diyos. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Manayatag ni Bilal Mami siya mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord. Isdanan at kumayon at kubuhi o galay ng Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. Standing on the promises of God, through eternal ages, letters praise the stream. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises
is the word that's rising up in our hearts. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Palagi ko kasama. Ikaw ang aking kadalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot
kalipahan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, habag at awa, mga pagpapala mula sa dakilang Diyos ay sa atin sa gabi ito. Amen? Praise the Lord. Palabalan ng Diyos. Thank you, beloved instrumentalist, and thank you, beloved Mami. Song leader. Salamat sa ating dakilang Diyos sa badal na pasyensya sa ating mga pagpupuri. Napakadakila natin dakilang Diyos. Napakasarap na namin ang kanyang presensya sa ating mga pagpupuri. At salamat sa ating dakilang Diyos na sa gabing ito yung ating buhay ay binigyan na naman ng pagkataon na makapag-puri sa Kanya. At mangilin sa Sabat, araw ng Sabat na Kanyang sinugo sa atin. Amen. At salamat sa mga pag-proteksyon sa buong linggo, sa mga pagtrabaho, pag-eskwela, sa pagnegosyo, sa mga pagsisikap ng bawat isa na lagi ang ating Panginoon ay nandyan upang tayo ay proteksyonan, tayo ay gabayan at ingatan. Amen. Yan po ay napaka mabuti, no? Dahil tayo po ay pagpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. So, mabuti para sa atin. At lahat ng ito ay dahil tayo din ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kaya ating dakilang Diyos ay kasama natin. So, kapalad tayo na nakakilala sa Kanya, kapalad tayo na nagpupuri, magpasalamat, nagdadakila sa ating dakilang Diyos. Amen? So, dalaw po tayo sa ating Bible study ngayon. So, ating Bible study ay nasa mga gawa sa ngalan ng Banal na Espiritu Santo. Sa Book of Acts, chapter 5. Ito po mga minamahal ay laging narinig, no? Kahit saan sa mga iba't ibang mga kongregasyon ng mga Kristiyano. At narinig natin ito nung tayo ay nasa hanay ng Kristyanismo, no? Christianity. Nalaman natin ito at pumatok sa ating puso at isip ang maling aral. Kasi ginagamit ko ito pong chapter 5, verse 1 to 11, ginagamit ko ito ng panakot. Tinatakot ang mga membro upang magbigay ng pera sa kanilang church. Pero ito po ay hindi po ganon na pwedeng gamitin sa pananakot dahil hindi ka nagbili ng pera sa church mo, hindi ka nag-offer. Hindi po, maling-mali po yan. No? Maling-mali po na ginagamit nila itong panakot dahil sa hindi pagbibigay. Ito po ay dapat katakutan
ng mga taong nagkasala sa banal na Espiritu. Dahil sa pagkasala, kaya po ito ay nangyayari sa mag-asawa na sina Ananias at Sapphira. So, ang pagsisinungaling po dito, ang dahilan upang matakot tayo. Hindi po yung hindi ka nagbigay ng pera sa kongregasyon. Kasi yan po yung tinuturo nila, tinatakot nila. No? Hindi yung tinuturo yung tama na dapat kang matakot sa Diyos. No? Ang tinuturo nila ay matakot ka dahil hindi ka nagbigay ng pera. No? Hindi ka nagbigay ng offering. Hindi po ganoon. Tumayan po natin itong mga minamahal. Balikan po natin. Kasi marami pong mga natatakot dito at akala nila na tama yung maririnig nila sa kanilang mga ngaral. Kasi yung mga ngaral na gustong tumaas yung koneksyon ng kanilang church. Ito po yung ginagamit upang takutin ang mga membro nila upang magbigay. Pero sa atin po mga membro, alam po natin, wala na po yung ikapo. Kasi lagi po natin sinasabi dito sa ating mga ngaral na yung pong lumang tipan na libita lamang ang mga nasiwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos, yun po yung lumang tipan na pinaluma. Yung mga libita, yung mga pari. No? Pinalitan po yan. At yung ikaw po ay inutos ng Diyos magbigay ang 11 tribes, 11 tribo ng Israel, mga anak ni Israel ni Jacob, na magbigay ng ikapo para sa mga libita, sa mga pare, sa mga lingkod ng Diyos, yung mga kasi nagipag-covenant ng Diyos sa mga libita na sila yung mga nasiwa sa kaligtasan ng Diyos, ng bayan ng Diyos, ng Israel. Dahil hindi nasubukan sila na matuwid sa harapan ng Diyos, sila ay tinanggal. No? So yung ikapo, kasama pong tinanggal ng Diyos yan kasi yung ikapo ay inutos ng Diyos para ibigay sa libita bilang inheritance. Kaya, doble-doble po yung kasalanan ng mga ngaral na nananakot na at nanghihingi pa ng ikapo, hindi lang ikapo, hanggang 100% po gusto nilang ibigay sa inyo. Kasi gusto nilang ibigay ninyo sa kanila. Yan po yung mga sinasabi natin parang libingan ng mga ngaral, ng mga leader ng church na hindi nakukontento. No? So yan po mga minamahal. So, ang Diyos, meron mo naman 10% lang, no? Ang na-require niya, nagbigay pa siya ng lupa. No? Lahat pa, no? Galing sa Diyos yung bakit nagkaroon sila ng lupa, yung Kanaan. No? Pero itong mga ngaral, mga leader ng mga churches ngayon, wala na nga pakialam sa mga membro, gusto pang
kahirapan, hindi na kukontento ng ikapo, na ikapo wala na nga. Gusto pa 100% ibigay sa kanila. Kaya mayroong mga leader na pag January, kawawa yung mga membro na nagtatrabaho kasi yung isang buong buwan ipinapabigay sa kanila. Isang buong buwan na sweldo ipapabigay kasi sa isang taon daw, unahin mo ang Diyos, yung January, ibigay mo sa Diyos yan. Wala namang kautos na ganyan. Yung 10 bahagi nga, wala na kasi wala na yung recipient, yung pagbibigyan ng Diyos, yung mga limita. So wala na. Pinapawalang misa na yan. Yung mga kautos na yan. Pero hanggang ngayon, dahil nga kapirahan, ginagawa pa rin. Itong ating pag-usapan ngayon, sa Book of Acts, chapter 5, ito yung ginagamit nila upang matakot o takutin yung kanilang mga membro. Naranasan po natin ito noong tayo ay nabilong pa sa masamang gawain. Yan po mga minamahal. Ay hindi naman masama yung gawain, yung mga nangunguna sa gawain, yun yung masasama. Pero yung gawain, hindi naman talaga magiging masama yung gawain kasi para naman sa Diyos yun. Nagustuhan ka natin yan. Pero yung mga tao nanangasiwa tulad ng mga libita noon na tinanggal ng Diyos, yan, napaka masama. Yan. Naranasan natin po ito. At narinig po natin ito na ginamit ng kanilang mga ngaral upang kaputin ng mga membro, upang magbigay ng pera sa kanila. Ayan po mga minamahal. So, tungayan po natin mga minamahal. Kasi mali-mali yung mga pinagsasabi nila. Hindi naman totoo na kapag hindi ka magbigay ay mamamatay ka. Hindi naman totoo na kapag hindi ka magbigay gagalit ang Diyos sa'yo. Hindi naman ganun ang Diyos eh. Hindi naman masama ang Diyos. Hindi nagpapahirap ang Diyos sa mga karnero niya. Sabi nga naman Jesus, take my yoke because my yoke is light. Diba? Magaan ang aking yugo, ang aking pamato, magaan. Biro mo, magaan, sabi ng mahal ni Jesus, pero sila, pinapapasahan ng kanilang mabigat sa balikat ng kanilang mga membro. Wala silang pakialam. Basta yumaman sila. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya ang nangyayari, yung mga tao na lugmok na, naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng Diyos sa kanilang buhay, puno ng kapighatian, lalong-lalo na sa sickness and diseases, karamdaman, sakit at karamdaman, lumapit sa Diyos. Pagdating doon, inabuso pa ng mga leader, hinuhukukan pa ng pera. Wala na nga, lasog na yung hirap na yung karnero ng Diyos. Pero walang pagundangan yung pag-abuso ng mga leader ng puluhay pastol. Yan po mga nila. Instead na
Sabi naman, Jesus, take care my sheep. Diba? Sinabihan na si Beloved Peter 3 times. Sila sa ula-ula, inaabuso yung mga karnero. Diba? Mayroon tayong evidence dyan, yung dalawang hearing ng Congress, yung dalawang mga leader, na ewan ko kung napatunayan nila na lumabag sa batas, no? Yan po mga minamahal at inaabuso yung mga kanilang mga membro. So, yan po ay napakasama. Kaya nga, atin po itong balikan ngayon, atin pong pag-usapan upang kung mayroon man makarinig at maintindihan yung ating sinasabi. Kapag marinig nila ito sa kanilang mga leaders, sa kanilang mga ngaral, yung pananakot, hindi na sila matatakot kasi sinasabihan na natin sila sa tamang kahulugan. No? Yan po mga minamahal. So, umpisa po natin, sina Ananias at Sapphira. May mag-asawang nagbinta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias at ang babae naman ay Sapphira. So, itong panahon ito, yung mga believers of Jesus, umpisa na nga yung persecution no? Hindi na sila, yung buhay nila ay, di ba, magtanim sila, ginugulo na sila, pinipersecute na sila, kasi nga sila yung believer ni Jesus. Mananampalataya sila, kagasunod. Kaya nagsama-sama sila, no? Yung nag-lead sa kanila, yung mga beloved apostles. So, bago pa nagbinta ng ari-arian si Ananias at si Sapphira, sila ay kumakain na sa mga unang nagbinta ng kanilang mga lupa, mga ari-arian. Kasi naging centralized noong panahon na yun, pagkamatay ng mga Jesus, nabuhay sa muli, umakyat sa langit, naiwan yung mga mananampalataya. So nagsama-sama sila, no, upang hindi sila mahirapan. Kaya yung mga believers na yung mga lupa, bininta nila at ibinigay sa apostoles, mga apostoles yung kanilang pera na pinagbintahan upang i-distribute para sa pagkain ng mga mananampalataya. Yan po mga minamahal. Kaya sabi dito, may mag-asawa nagbinta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias at ang babae naman ay Sapphira. Yan, mag-asawa ito, Ananias at Sapphira. Ano bang pagkakamali nila dito? Bakit sila namatay? Yan po ang issue dito, hindi po yung pagbibigay. Ito po mga minamahal. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa at pumayag naman ang kanyang asawa. Ibig sabihin, nagligas din sila ng kanilang lupa, pero kinupitan, kinuhaan. No? Yan. Kaya, dinidirigta nila na hindi nagbigay o hindi binigay ang buo. Yan. Kaya sila namatay. Kasi mamamatay sila dito sa kwento dito Hindi po gano'n. No? So, pagpatuloy po natin ngayon. So, at pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos, ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol
At sinabi niyang iyon ang buong halaga ng lupa. Tandaan niyo po natin ito. Dito na po nagkaroon ng kasalanan. Sinabi ni Ananias sa mga apostoles na yun yung buo. Ibig sabihin, walang nabawas, ibinigay lahat. Yun po yung pagkakamali. Kasi nagsisinungaling. Yan. Hindi po yung dahil sa pagbigay ng hindi nagbigay, kundi sa pagsisinungaling. Ang dahilan bakit namatay sila. Yan po mga naman. So, nung sinabi ni Ananias na buong halaga ng lupa ibinigay, puspos na ba ng Espiritu si Beloved Peter, agad namang nagtanong si Pedro. Beloved Peter nagtanong agad, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa kanal na Espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Yan, nagsisinungaling. Bakit nagalit ang banal na Espiritu, ang Diyos? Bakit na ba nagalit? Kasi kumain na nga sila ng mga yung pera na positive ng pagbibintan ng lupa ng ibang mga mananampalataya. Yung mga nagbibinta ng mananampalataya, ibinigay buo. Pero ito sila hindi. Kaya, yun yung galit, no? Nandun yung galit kasi nagsisinungaling. No, nagsisinungaling. Ayan. Kaya, i-relate natin ito sa sinabi ng mga Binus nung nangaral siya, nung tinawag siya na Beelzebul. Sabi ng mga Binus, okay lang, magkasala kayo sa tao, ibig sabihin sa kanya, huwag lang yung nandyan sa kanya, ang Ama, yung banal na Espiritu. Kasi sabi niya, ang magkakasala sa tao siya na tao, hindi yung nandyan sa kanya, no? Kasi Diyos yun. Ang magkasala sa tao, may kapatawaran pa. Pero ang magkasala sa banal na Espiritu, yung nadanahan sa kanya, yung kumbaga nagkukontrol sa kanya, ang Diyos, nandyan sa kanya, kasama niya, yung mga pinapangaraw niya, yung salita, ay yung banal na Espiritu ng Ama. So kapag sinaktan mo, nagkasala ka, kasi ang nangyari, sinaktan nila si Jesus sabi nila Beelzebul kasi nagkakapagaling. Yan. Kaya sabi ng mga Jesus, huwag kayong magkasala sa banal na Espiritu. Pwede kayo magkasala sa tao, sa kanya. Tutukoy niya yung kanyang katawan bilang tao. Pero huwag lang sa banal na Espiritu kasi walang kapatawaran. Kaya ganito din nangyari kay Ananias at Sapphira. Nagkasala sila sa banal na Espiritu. Walang kapatawaran. Anong nangyari sa kanila? No? So, sinabihan siya na, bakit nagpaliglan ka kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na Espiritu dahil binawasan mo ang
pinagbilhan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinta? At nang maibinta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin? Gagawin mo sa pera, diba? Yan talaga naman ang normal eh. So, ikaw yung pagpapasya, ikaw yung may-ari. Bakit mo pa nagawa ang ganito? Yung pag-ilad ba? Pagsisinungaling. Kinupitan diyan. Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Yan. Kaya hinatulad siya ang kamatayan dahil sa pagsisinungaling. Hindi dahil sa pagbawas ng kasi pwede naman na yung sabihin, binawasan ko. Ito lang ang kasi meron akong importanteng gamitan. Binawasan ko. Sana patawarin niyo ako. Mayroon lang talaga akong importanteng gagamitan ng pera. Paggamitan ng pera. So, hindi ka nagkakasala. Nagbigay ka, hindi ka nagkakasala kasi sinabi mo yung katotohanan. Pero hindi kasi sinabi ni Ananias at saka sa pera ang katotohanan. Ang sinabi nila, buo yung ibinigay, kaya doon sila nagkamali. Yan po ang ibig sabihin nito. Kasalanan. Hindi po yung pagbibigay, hindi pagbibigay. Yan po naman. Kasi, maintindihan naman nila eh. Sabihin, meron akong importante may utang akong babayaran. Kaya, binawasan ko. Diba? Yan. So, nakapagbigay siya, hindi siya nagsisinungaling. Yan. So, ganyan ang sitwasyon. Hindi ka hindi ka i-rebuke ng banal na espiritu. Hindi ka parusahan kasi hindi ka naman nagsinungaling. Sinabi mo naman yung katotohanan na kinabinawasan mo. Ito yung pera. Turn over mo na. Tapos sabihin mo, binawasan ko ng 1,000 kasi meron akong paggamitan. Hindi ka nagsisinungaling. So, walang kaparusahan. Hindi tulad dito, nagsinungaling sila. Kaya yun yung kasalanan nila. Kaya sabi ni Bill Baker, bakit ka nagpalinlang ni Satanas? Bakit ka nagsisinungaling? Pwede mo naman sabihin na binawasan mo dahil kailangan mo. Meron kang gagawin, meron kang paggamitan. So kaya, ang punto dito, ang punto kong maintindihan dito, hindi dahil sa hindi ka nakapagbigay, kaya pinagsuhan ng kamatayan, kasi papagsuhan ng kamatayan dito eh. Nagsinungaling ka, hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Pagkarinig noon ni Ananias, natumba siya at namatay. Yan. So, hindi yung hindi pagbigay ng pera, kundi nagbigay naman siya ng pera, pero binawasan niya. Doon siya nagsisinungaling. Sinasabi niya buo, pero binawasan niya. Ito rin ang kasalanan po yan. Nagsisinungaling sila eh. Kaya pinarusahan sila ng Diyos. Pero kung hindi sila nagsisinungaling, hindi naman sila paparusahan ng Diyos. Yan.
So yan yung punto ko naman, maintindihan natin na ang pagkakasala, no, ang siyang dahilan bakit namatay sa niya, hindi ang hindi pagbigay ng pera. No? Yan po naman. So, agad naman siyang nilapitan ng mga binata at binalot ang kanyang bangkay. Pagkatapos, dinala nila siya palabas at inilibing. At ang lahat na nakarinig sa pangyayari iyon ay lubhang natakot. So, nakakatakot talaga eh. Kasi, sabi nga naman, huwag kang magkasala sa banal na espiritu kasi walang kapatawaran. Pwede kang magkasala sa tao pero sa banal na espiritu ay hindi kasi walang kapatawaran. Yan yung nangyari dito. So, hindi sila pinatawad. Talagang urada-urada, instant namatay ka agad dahil po sa pagsisinungaling. Yan po mga naman. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Wala siyang kamalimalay sa nangyari sa kanyang asawa. Tinanong siya ni Pedro, sabihin mo sa akin ang totoo. Ito lang ba ang pinagbilhan ng inyong lupa? Tingnan mo mga naman. Tingnan niyo mga naman. Sumagot si Sapphira, oo, iyan nga ang buong halaga. Nagsisinungaling na naman. No? Hindi niya alam na yung kanyang asawa ay inilibing na dahil sa pagsisinungaling. Ano nangyari? Sabi dito, kaya sinabi ni Pedro sa kanya, bakit nagkaisa kayong mag-asawa na subukan ang Espiritu ng Panginoon? Yan. Bakit nagkaisa kayo? Bakit pari-pariho kayo? So kung hindi pa nagsinungaling si Sapphira dito, hindi din siya mamamatay. Kasi lang nagsinungaling din siya. Diba? So, dahil sa pagsisinungaling, ano nangyari sa kanya? Sabi ni Beloved Peter, bakit kayo nagkaisa sa pagsisinungaling? Tingnan mo, nandiyan na sa pintuan ang mga binata na naglibing sa asawa mo at bubuhatin ka rin nila para ilibing. Kita nyo? Dahil sa pagsisinungaling, no? Mamamatay din siya. In verse 10, natumba noon din si Sapphira instant, no? Sa harapan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na si Sapphira, kaya binuhat nila siya palabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Dahil sa mga pangyayari iyon, lubhang natakot ang buong iglesia, ang buong mga mananampalataya at ang lahat ng nakabalita nito. So sobrang takot. Kaya meron pa naman instant, no? Dahil sa pagsisinungaling. Sa ating panahon ngayon, sinasabi, di ba?
pag nagsisinungaling, tapos dinadawit yung tamaan pa ako ng kidlat, ganyan. Para bang sobrang sama. Yan. So, tandaan po natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi po tayo pwedeng magsinungaling sa Kanya. Kaya dito, isang aral sa atin na yung dishonesty, yung pagsisinungaling ay kinamumuhian ng Diyos siya. Ayaw na ayaw ng Diyos na magsisinungaling tayo. Amen? So, dapat tayong maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yan yung pinaka-importante mga upang malayo tayo sa parusa ng ating nakilala Diyos. Kasi talagang nandiyan ang parusa eh. Paparusahan ka talaga dahil sa kasalanan. Yan po mga. Kaya bottom line nito, kailangan natin maging malinis lagi. Walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Hindi tayo kahit kaunting pagsisinungaling. Kasinungalingan pa rin yan. Kaya tandaan po natin. Palitan natin, ito ng Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You do miracles so great.
Daling lebih mo ng mga Diyos ang pala tagiya sa pinipili buat selamat siya. Diyos ng Diyos na sa Jacob, Diyos na Beth, Diyos na Israel, Diyos na sa aming God, sa aming church. May gabi po na mahal na mga sa Panginoon Jesus, salamat po Diyos sa mapulang matalihugan, ikaw, may disog sa mga singkasan, kayo magamit sa pinabiyo sa pagpunta. Magpadasi ng pagibang ng padugang sa pagsalagyan. Matugdogan namin sa pag-ibig magkalimang pagsusunod. Tuloy sa kami sa pagkilimayan, pag-isigay, pag-isuntuan, pag-ibigyan ng church, pagsamantawan sa libang kaya ay kami presente. Kung sila kami sa mga kalapasan, kung sa pulang buwatan, yung magkanamang kayo sa pagkakalang ng tibok ng pagsunod, yung singkasan, lagaran ka naman yung simbahan tayo mo sa mga. Kaya may chance na lang kayo, magayon kayo na wili. Sige kumilig mo na kayo, lugaran mo sa iyo tayo. O, pala ikaw Diyos, magbabal sa panibahon, pala ikaw magbabal, ang tulog ko Diyos, sa pagbalayan ng pagsimpo, pagbalayan ng imayan, pagpasalamat. Kini mo, hinawag Diyos nga, uban mo kami sa pagkabi, kung ipamatas sa sumutagang mga gaya sa diskusyon at talagman kinapang nasakitan. Masa mo Diyos sa liya, kuha mo mabaghag lang o sa kaway sa among mga pagdaing pagsimpo pag-imay, salamat kayo Diyos. Pagbadan ikaw mag-tagpo sa Panginoon, pagbadan ikaw mag-tubag sa mga pag-aampo, mag-aayos sa mga skripto dyan, o sabat sa mga problema, pulas mo sa mga skripto dyan. Itanagyan ang di-aampo isa rin mo sa matan, lamang dapat sa mga nagpapang Diyos. All the highest personal and spirit power and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon Diyos. Tudaw tayo sa ating pagbibigay ng mga verse at ang tawagan si David Sir sa mga pagbibigay ng mga verse. Galatians 5:13. So you, my friends, you are called with regard that this creature became an excuse for letting physical distress control. Instead, let love be to supernatural. Your time is gone. Don't rely on it in between. Proverbs 3 verse 5-6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Psalm chapter 27 verse 1-2. The Lord is my light and my salvation. I fear no one. The Lord is my strength, and He protects me from all danger. I will never be afraid. Amen. Praise the Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:32. Salamat sa Panginoon Diyos, salamat sa kalaugan sa panibawang karoon, salamat sa paggabayan natin ng Panginoon Diyos. Panginoon na ang tulogma, berantas sa Panginoon Diyos, dahil simple gimana salamat kaniya o sa pagkatulog sa paggabi ang bingan o proteksyon natin
discuss na talaga ng pagkakalita. Kung pamatatas sa isang pagkago na sa discuss na talaga ng pagkakalita. Usa mo na dahil ang pagkakalita mag-aayos sa pagkakalita mo sa Lord sa problema sa pagkakalita o dahil mag-adasi mag-aliban ka natin. Amen? O late kayo, no? Anong late mo? Tabi ka. So, mag-investigate ang mga naman bilang mga nagpaldaya sa mga kakilang Diyos, mabilang ito ang mato, no? Kailangan tawag madasiwan o mga tag-usa, mag-investigate sa mga tag-usa. Amen? Judge Lord, Bapak ito mga Diyos. Ating nagbilabin sir siya ang mag-lead sa closing prayer. Never ignore sa ating magkabisang pagkakataon sa mga pagkakataon ng pagkakataon, magkakataon, magkakataon sa mga diskusyon, lalo sa speaker o sa part o pagkakataon yung sa pagkakataon o napar yung sila sa pagkakataon. O kintarang yung mas pagkakataon sa labot sa away, kasi sa ulo at sa kalapa, kasi sa puso ng lahat ng mga bukhat, kasi sa uso yung mga address na sila sa mga process, kasi sa kumatra, kasi sa tahun sa sibatis, kasi sa maubog, kasi sa kumatra sa lawas, kasi sa ubabay sa lawas, mati ula ng kayo, kasi isa say, something for years, or services, isa sugar, should take their services. All the praise, Lord, the power of the sixty belong to Jesus. In Jesus' name, pray. Give thanks and shout to Him. Father,